So yun mga kababayan, nakikita nyo, presidential assistance to farmers, fisher folks, and families affected by oil spill. Diyan po sa nabutas yan. Kahapon yan guys, September 12. Sabi ko sa inyo, ang Pangulo, wala na lang ginawa kundi tumulong sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan ng tulong dahil ito sa pagkalat ng langis sa karagatan. Kasama na po ang nabutas dyan mga kababayan. At syempre apektado ang maraming pamilya, ang mga mangingisda. Nako, at hindi lang po yan, yung kasama na dyan ang pagbibigay tulong ng ating mga kababayan na maralita. Katulad din natin ay yung tupad, AKAP program, bagong programa ng Marcos admin yan guys ha. At syempre sinali ang 4Ps, ang IX, ang bagong programa ng DSWD. Lahat yan makikinabang. Anong klaseng kulay ka, makikinabang po yan. At magandang balita to guys, no? Ay sinabi po ng congressman yung problema nila dyan sa nabutas dahil dito sa pagbaha, agay, tapos na mga kababayan. Sobra-sobra ang papasalamat nila sa ating mahal na Pangulo. Talaga naman isang buwan lang, tinapos na ang proyekto na yan. So dahil dito mga besa, para kompleto detalyado, shout out sa mga taga Nabutas and congratulations. At syempre, happy birthday sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. today, September 13, 2024. Aba, still young ang looking guys 67 years old na si Pangulong Marcos Jr. pero medyo bata pa ang mukha, no? So dahil dito mga kababayan, panoorin nyo and see you again on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar ninyo mga kababayan. Iikot yan, hindi lang po sa Nabutas, Luzon, Visayas at Mindanao. God bless Philippines. Eto na. Lahat yan, libre pa ang pagkain. Di ba mga bes? Lahat yan makatanggap at mayroon silang regalo. Dinagdagan kamo ang kanilang matatanggap. Himbis 5,000, ginawang 7,000 ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Siguro naman hindi naman yung ingit ng ibang lugar guys. Kasi pumupunta naman si Pangulong Marcos Jr. at nagbibigay din ng kaukulang tulong. Wow, chow. Bago ang lahat, samahan po ninyo akong bumati sa ating mahal na Pangulo ng advance happy birthday, sir. Ibang klaseng mag-birthday ang ating Pangulo. Imbis na tayo po ang magregalo po sa kanya, nandito po siya personal na pumunta at maghandog ng tulong at regalo sa magigiting po nating mga mangingisda. Wala pa pong 2 months nung nandito po ang ating mahal na Pangulo, nung bumabagyo po at binaha po yung buong Metro Manila. Personal po siyang pumunta po dito sa Tansa, tumulong, nagbigay ng tulong at sabi po niya, naalala ko nung in-interview po siya, sabi niya, napaka-importante na personal akong pumunta po dito at tingnan ko ang sitwasyon kung bakit nangyari ito. At dahil sa pagpunta niya po, ay mabilis na iayos yung ating navigational gate, sir. Ayos na po. At nitong nakaraang bagyuhan ng Enteng, yung dinaanan nyo, yung kayo'y naka-truck na 6x at pwede lang madaanan na mga bangka ay tuyong-tuyo po yan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagpunta rin ng ating Pangulo doon, nakita po niya, napakarami pong mga bangka nakaparada. Okay, hindi pa makapamalakaya ang ating mga isda dahil nga bagyo. At kahit nawala na po yung bagyo, iikot pa sila doon sa ilog. Mas malaki yung gastos, pamamalakaya, nadagdagan pa po yan dahil nagkaroon po tayo ng oil spill doon sa Bataan. Kaya nandito muli ang ating mahal na Pangulo para personal
na magbigay ng tulong sa ating magigiting na mga mangingisda. So nakikita ko po, meron kayong mga bigas po dyan. Okay, 10 kilong bigas. At syempre, meron rin pong cash na ibibigay sa inyong lahat. Okay, sana naman, baka naman pag-uwi ninyo, ang iuwi nyo lang yung bigas. Baka sabihin ninyo, mag-red horse muna tayo at mag-MP. Total, birthday naman ng ating Pangulo. Oh. Pero mas mabuti, nandito ang ating Pangulo, mas mabuti, gamitin po natin yan sa ating pamamalakaya. Gamitin po natin para mapag-aral natin yung ating mga anak, mapakain ng masustansya. At syempre, gusto rin po ng ating Pangulo dahil katuwang kayo sa food security, pagbibigay ng masustansyang pagkain sa ating mga kababayan. So sana, pakiusap po natin, gamitin po natin na maayos yung mga biyayang binibigay po sa atin. At gagamitin na rin natin itong pagkakataon, magpasalamat sa ating Pangulo, doon sa iba't ibang programa sa ating mga isda, nakapagbigay na po ng mga bangka, FB pagbabago, nakapagbigay ng mga lambat. Siyempre, yung programa ng ating DA at programa po ninyo, yung murang bigas, yung P29 po, napakalaking tulong po na umiikot linggo-linggo sa iba't ibang barangay po at yung Rice for All po. Kasama na po dyan, sinabay po natin yung ating kadiwa ng Pangulo. Maraming salamat. At maraming salamat. Sinisimula na rin po yung ating pabahay doon sa bagong site po natin. 5.6 hectares po ito. At ang karamihan ng magbebenepisyo po nito ay yung mga nasa danger area, mga nasa tabing ilog, nasa tabing dagat. At karamihan po niyan ay mangingisda po natin na tuwing bagyo, kinakabahan, at least ngayon, safe po tayo. Maraming salamat, mahal na Pangulo, higit sa lahat. Maraming salamat sa kalinga, pagmamahal, pagmamalasakit sa ating mga mangingisda at sa lahat ng mga Boteño. Happy birthday, sir, at magandang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat dahil despite the busy schedule ng ating Pangulo, siya po ang nagboluntaryo na pumunta po dito sa ating syudad ng Navotas, no? Alam naman po natin, napakarami niyang aktibidad. Kahapon po ay birthday ni Ferdinand Marcos Sr., ang ating dating presidente. Bukas po, birthday po niya. At siyempre po, ang kailangan niya pong alagaan ay buong Pilipinas. Ngunit, kahit hindi po ako humingi ng tulong, siya po ang kusang loob na nagsabi na siya ay pupunta rito at magbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda. At alam naman natin, dito sa Navotas, kung walang mangingisda, wala pong Navotas. Dahil doon po tayo kilala, kaya taus-pusong pasasalamat po, Mr. President, sa tulong po sa aming mga kababayan. At tulad nga na sabi ni Mayor John Ray Tiangco, siya po ang personal na tumingin ng sitwasyon dito noong bagyong Karina. Dahil alam naman po natin, no, bagyong Ondoy, hindi po tayo binaha noon. 21 pa lang ang bombastic pumping station natin, hindi tayo binaha 14 years ago. Ngayon, 82 na po bombastic pumping station natin, binaha tayo dahil nabangga nga yung ating navigational gate. Dahil sa kanyang personal na bisita, nakita nyo naman, isang buwan pa lang, ayos na yung ating navigational gate. Maraming salamat po, Mr. President. At ngayon po, sinabihan niya ako dahil pinakita ko po yung navigational gate dahil over 20 years old, alam ng mga mangingisda yan, di ba umaapaw na minsan yung tubig. Kaya sabi niya, ipaayos kaagad para sa mga susunod na panahon ay nakahanda siya. So pinapataas niya na po yung navigational gate at pinapa-improve na po. Kaya lang, nung nag-iikot po kami ni Mayor John Ray noon, siyempre yung mga medyo may edad, sinasabi, ang tagal na natin hindi nakaranas nito, bakit nangyari ito? Pero yung mga 14 years and below, first time po sila nakaranas ng ganyang grabing baha dito sa Navotas. Ang sabi sa amin ng mga bata, wow, Mayor, ang sarap, swimming pool.
Kasi yung mga batang below 14 years old, hindi po sila nakaranas ng ganong kagabing baha. Pero thank you very much, Mr. President. At alam niyo po, 2 taon pa lang po naupo ang ating Pangulo. Pero tignan niyo po, hindi lang po dito sa Navotas, tignan niyo po ang mga proyektong ipinapagawa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Isa sa mga kanyang pinagtutuunan ay yung mga specialty hospitals, lung center, kidney center, heart center, na lahat pinapakinabangan ng ating mga kababayan. Pinapadamihan niya po yan, hindi lang po dito sa Metro Manila, kung hindi sa iba't ibang region ng Pilipinas. Ako po, pang-apat na balik ko na po sa Kongreso. Pero kayo magiging saksi na ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod, nagkaroon ng ganyang karaming medical assistance. Ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod sa gobyerno, nagkaroon ng ganyang kadaming AICS. Ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod na buwan-buwan po ang ating tupad. No? At ngayon lang po yung bagong programa na binigay na AKAP, no? Yung Ayuda sa Kapos ang Kita program. Alam po, sinabi po ni Mayor John Ray na ngayon po ay magbibigay, alam niyo na ba kung magkano? O bukod doon sa 10 kilong bigas, ang mga fisher folk ay makakatanggap po kayo ng 5,000 pesos mula sa ating Pangulong BBM. Ang sarap mag-birthday, no? Sana everyday birthday na lang ni Presidente BBM. Okay? Hindi pa po tapos yan. Ngayon siya nandito. Bukas, kahit wala siya dito, meron pa rin siyang pa-birthday doon sa ating mga PWD, persons with disability. Doon sa, meron tayong 2,386 PWDs, no? So yung 1,380, meron siyang binigay na 5,000 pesos muli para sa 1,000 PWDs. Ibibigay po natin yan bukas. At syempre, doon sa 1,386 na hindi napili doon sa paraffle, bibigyan pa rin natin ng 3,000 pesos na AKAP po yan. So lahat ng PWDs mabibigyan, no? So maraming salamat sa inyong pa-birthday sa amin, Mr. President. At dahil po dyan, ikinararangal ko pong ipakilala, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kongresista. Ay, magsiupo po tayo. The Lone District Representative, si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, ng ating butihing alkalde ng Navotas City, Mayor John Ray Tiangco. Nandito ngayon, sinama ko na yung aking anak, nandito si Vincent, at para makita niya, maintindihan niya na ang kalagayan talaga ng ating mga kapwa Pilipino. Dahil para maintindihan nila, maintindihan niya, may sa puso niya kung ano yung kalagayan ng ating mga kababayan at anong pangangailangan. Kaya sinama ko na rin para habang maaga ay matuto na. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan at ang pinakamahalaga, nandito ngayon ang mga benepisyaryo ng ating ibibigay na tulong ngayong araw. Kayo po na ating mga mangingisda dito sa Navotas. Magandang araw po sa inyo lahat. Bukod sa matinding pag-ulan at pagbahang dulot ng sama ng panahon nitong huling bahagi ng Hulyo, nagising tayo sa balita na may ilang barko na lumubog sa karagatan ng Bataan. Hindi lang basta karagatan ang naapektuhan, kundi lalo na ang kabuhayan ng libo-libong mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang pamahalaan ay agarang kumilos. Mula sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya hanggang sa pagtugon sa pagdagas ng langis, sa pagtutulungan ng ating mga ahensya.
Naselyuhan na ng balbula ng MTKR Terra Nova at nakolekta na ang kulang sa 1,400,000 litro ng langis mula sa ika-19 na Agosto hanggang sa ika-10 nitong buwan na ito na Setyembre. Sa kabila ng mga unos, tulad ng bagyong Enteng na pansamantalang nagpatigil sa siphoning operation, malapit na natin matapos ang trabahong ito. Sa kasalukuyan, ang report sa akin ng Coast Guard at saka kasama yung mga tumutulong sa atin na yun na nga, mga technical na naghigop talaga ng langis. Ika nila, as of yesterday, ang nahihigop na lang nila, wala nang langis. Kung hindi, tubig na lang ang nakikita. So halos tapos na talaga ang operasyon na yan. Pwede na natin ibalik ang ating mga nahuhuli at ang ating huli ng ating mga mangingisda, pwede na natin ibalik at idala sa ating mga palengke para ipakain sa ating mga pamilya. Sa usapin naman ng investigasyon, tuloy-tuloy ang paghahanap natin ng sagot sa mga katanungan. May kinalaman ba ang barkong ito sa oil smuggling? Bakit ang dalawang barko sa kabila ng walang rehistro ay napatakbo sa ating karagatan? Lahat ito ay iniimbestigahan para tiyakin na papanagutin natin ang mga may sala. Sa gitna ng mga katanungan, may mabuting balita naman tayong hatid. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkaing dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa Navotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa usapin naman tungkol sa tinatawag na compensation, patuloy na nag-uusap ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga may-ari ng barkong Terra Nova. Sila po ay sasagot sa mga pinsalang dulot ng oil spill. Ang Presidential Assistance to Fisherfolk and Families ay ipamimigay natin sa mahigit na 8,600 apektadong mangingisda sa Navotas. Ang office naman of the House Speaker ay may handog din na 10 kilong bigas para sa bawat sa inyo na nandito ngayon. Ang tulong na ating ipapamahagi ngayon ay hindi lamang simbolo ng suporta, kundi ng ating panindigan na hindi natin pababayaan ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Batid din namin ang pagsubok na dala ng pagbaha sa inyong lungsod. Kaya naman, nagtulungan ang DPWH, ang MMDA at ang LGU upang agad na maisaayos ang Navotas Navigational Gate para sa mga organisadong pagdaloy ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-ulan at high tide. Kaakibat nito, ipinapatupad din natin ang kalinisan program sa pangunguna ng DILG upang maisulong ang bayanihan tungo sa responsableng pamamahala ng ating kapaligiran na magiging malinis at pamayanang malayo sa banta ng mga sakuna. Mahalagang bahagi ng programang ito ang paghikayat sa mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup activity na makatutulong upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang ating mga flood control structure, ang ating mga bomba na ginagamit na nababara dahil nga nagkalat ang basura. Kasama ang bawat isa sa inyo, titiyakin natin na ang Navotas at ang bagong Pilipinas ay patuloy na uunlad. Ang tadhana natin ay hindi nakatali sa trahedya at sa sakuna, kung hindi sa ating kakayahan magtulungan, magkaisa at pubangon mula sa pagsusubok. Sama-sama nating haharapin ang bukas, hindi lamang para malampasan ang unos, kung hindi para umusbong mula rito ang mas matatag at mas handa at anumang hamon ng buhay ay kaya nating harapin.
Dahil doon, panay ang bati sa akin ng ating butihing mayor at saka ang ating kongresista ay sinasabi, panay ang bati sa akin ng happy birthday. Kayo naman, medyo naramdaman ko na birthday ko, baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka-Ilocano ko ay lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, dagdagan na natin, gawin na natin 7,500. Kaya para naman masabayan ko kayo, pagka happy birthday ang bati nyo sa akin, ako rin makakapagbati ako sa inyo. Happy birthday din sa inyo lahat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang punong bayan ng lungsod ng Navotas, John Reynald M. Tiangco, upang tanggapin ang tseke na nagkakahalagang 43,415,000 pesos na siyang ipapamahagi ng kanyang opisina mula sa Office of the President para sa lahat ng fisherfolk na apektado ng oil spill. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa City of Navotas! So yun guys, narinig nyo at nakita nyo, nasaksihan, ganon ka-hands-on tumulong ang Pangulo. Sabi ni Congressman na Chinko, bihira lang po sila nakaranas ng ganyan. Di ba? Marcos lang ang sakalam. So, abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar ninyo, mga kababayan. Okay? Congratulations and shout out sa mga taga Navotas. Wow! May cake pa mga bes. Galing naman. Ay, talaga nga, syempre. Alam po natin, Quezon City, Navotas, Malabon. Landslide ang Pangulo dyan, mga bes. Kasama ang kanyang anak. Ayan. Si Simon at saka si Vene. So, batiin nyo naman ang Pangulo sa kanyang kaarawan guys, okay?